Jack naman, lawigan mong isipan mo. Buntis na ako. Mabubuo na ang pamilyang pinangarap natin. Jack, hindi maaaring umasa lamang tayo sa buwan ng sahod mo. Hindi pwedeng ganun. Sa ating dalawa pa lamang ay kulang na kulang na. Wala tayong aasahan sa pabrikang pinapasukan mo. Naniniwala ka talaga dyan? Ha? Jack, hindi ito ang pinangako mong buhay sa akin. Hindi ito ang buhay na komportableng pinangako mo sa akin. Kung aasahan ko lamang yung kinikita mo, patawarin mo ako sa mga salita ko pero baka hindi ka makapagpaaral ng anak niyan. Kung sa'yo pa lang ay kulang na. Jack, utang na loob. Utang na loob. Intindihin mo ko. Yan ang sabi ni Ethel, isang babaeng nakilala nga ni Jack sa pabrikang kanyang pinagkatrabahuan at ngayon ay kanya ng asawa. Ethel naman, ano pa bang klase ng komportabling buhay ang hinahanap mo? 3 beses tayong kumakain sa isang araw. Hindi naman tayo nauubusan ng bigas at ng ulam. May pambayad tayo ng kuryente at saka ng tubig. Ano bang problema mo? Alam mo, hindi ko maintindihan sa'yo. Misis kita, asawa kita. Pero palagi mong idinudok-dok sa mukha ko na hindi sapat ang ginagawa ko. Dahil ano? Gusto mo akong mag-abroad? Ethel, unawain mo ko. Bilang isang lalaki, nais kong makita ang paglaki ng anak natin. Gusto kong kasama mo ko sa pagsilang ng batang yan. Para maramdaman mong hindi ka nag-iisa. Pero bakit pakiramdam ko gustong gusto mo kong itaboy? Ethel, nais kong masubaybayan ang anak ko. Yan ang sabi ni Jack. Pero ang tugon ng kanyang asawa, so ibig sabihin mo, nais mo lang siyang makita at makasama? Sabihin mo nga sa akin, Jack, anong gagawin mo sa mga panahong nangangailangan siya? Gamot? Edukasyon? Kalusugan? Wala kang magagawa. Mahal kita, Jack, pero bakit ang hirap mong makaintindi? Marami sa mga pinsan ko nagtatrabaho na sa abroad. Maganda na ang kitaan ng pera doon. Nakakapagpaaral ng anak hanggang kolehiyo. Jack, saglit lamang naman ang 3 taon. 4 na taon. Saglit lang yun. Makapag-ipon tayo ng sapat na pera, magnegosyo tayo. Hindi ba? Ayoko rin mawalay ka sa amin pero anong gusto mong gawin ko? Kapag nakapanganak ako nang mag-abroad. Nakakahiya naman sa'yo. Pero sige, ako na mismo ang gagawa ng paraan. Tutal, ganyan ka naman nung simula pa lang. Di ba? Masakit para kay Jack ang kanyang mga narinig. Kaya naman, para kumalma na ang kanyang misis, sinabi niya dito, nakakausapin na nga niya ang kanyang kaibigan upang samahan siyang mag-apply sa pinakamalapit na agency. Bahala na nga raw kung saang bansa nga siya mapunta. Basta, pipilitin niyang gumawa ng paraan upang mabago ang kanilang buhay at mapatunayan sa kanyang asawa na siya ay karapat-dapat. Wala pang 2 taong kasal ang mag-asawang ito, pero matagal na rin silang magkasintahan. Siguro mga 2 taon na rin. Love at first sight, ika nga. At doon sa pabrika kung saan sila ay nagtatrabaho, nabuo ang pag-iibigan ni Jack at Ethel. Para kay Jack, napakaswerte na nga niya ng kanyang maging kasintahan ang magandang babaeng si Ethel. Ayaw na nga niyang pakawalan pa ang babaeng ito. Kaya naman, niyaya niya itong pakasal. Tutal, palagi din namang nagpaparinig itong si Ethel na nais na nga raw niyang lumagay sa tahimik. Kaya lang, problema nga nila ngayon. Itong si Ethel, nagdadalang tao kaya hindi nga siya makapagtrabaho. Understandable naman yun. Pero ang problema, nagdedemand si Ethel na mag-abroad itong si Jack.
tutol ang mga magulang ni Jack sa ganitong pasya. Subalit ano pa nga ba ang kanilang magagawa kung buo na ang pasya ng mag-asawa? Kaya lang isang gabi, muling tumawag ang ina ni Jack sa kanyang telepono at sinabing, "Jack naman iho, ano bang problema sa trabaho mo? Malaki naman ang sahod mo. May savings naman kayong mag-asawa, hindi ba?" "Jack, ilang taon din ang ginugol mo sa pabrikang iyon. Tumaas lamang ang sahod mo. Line leader ka na, hindi ba? Maraming tao na ang umaasa sa iyo sa pabrikang iyon. Bakit kailangan mong umalis?" "Jack naman, hindi lahat ng sinasabi ng asawa mo kailangan mong sundin." "Aba naman Jack, baka nakakalimutan mo, ikaw ang padre de pamilya. Ikaw ang masusunod. Matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa. Panindigan mo ang mga sinabi mong ayaw mo. Hindi yung ganito. Kalalaki mong tao, sunod-sunuran ka sa misis mo." Kaya lang, ang pasya nga ni Jack ay buo na. Ang sabi niya sa kanyang ina, hindi lamang niya sinusunod basta-basta ang sinabi ng kanyang asawa. Nais din niyang subukan ang trabaho sa abroad dahil maaari naman daw siyang bumalik sa Pilipinas kung kailan niya gustuhin, basta matapos lamang ang kanyang kontrata doon. Pero pare-pareho nating alam na iba ang nais talaga ni Jack. Ayaw niyang umalis ng Pilipinas. Kaya itong si Ethel, tuwang-tuwa dahil ang pakiramdam nga niya, napasunod niyang muli ang kanyang mister. Sa loob ng ilang mga linggo, pinilit ni Jack na asikasuhin ang kanyang mga requirements upang agad siya ay makaalis. Marami sa kanyang mga katrabaho at mga supervisor ang talaga namang nanghihinayang dahil sayang naman daw ang lahat ng mga taong pinaghirapan nitong si Jack sa pabrikang iyon. Pero kung sa bagay, malaki nga naman ang sahod sa abroad, hindi ba, kumpara sa Pilipinas? Alam daw naman nila na ginagawa ito ni Jack para sa kanyang pamilya at para sa kanyang sanggol. Bagamat nauunawaan nila ang pasya nga ni Jack, may ilan pa ring sinasabi kay Jack na baka pagsisihan niya ang kanyang pag-alis. Pero ano nga ba talagang dahilan? Bakit nga kaya siya aalis? Nais ba talaga niyang masubukan ang magtrabaho abroad? O sadyang takot lamang siya sa kanyang asawa? Sa matagal na panahon, itong si Ethel ang palaging nasusunod. Kahit sa pagkain kinakain sa araw-araw, sa mga uulamin, laging siya ang masusunod. Maging sa paglipat ng bahay, siya ang pumipili ng kulay, siya ang pumipili ng lugar. Bagamat nagbibigay ng suggestion ng kanyang asawa, hindi niya ito pinapakinggan. Ang tanging dahilan, siya daw ang babae. Dapat siya ang sundin, dapat siya ang suyuin, dapat siya ang laging papakinggan at uunawain. Aba, isipin niyo naman, may sariling bahay sina Jack. Kasama niya nga sa tahanang iyon ang kanyang mga kapatid na may pamilya na rin. Malawak ang bahay na iyon. Kung tutuusin, kasyang-kasya nga sila doon. Pero itong si Ethel, nag-iinarte, nagmamaganda. Feeling daw niya, hindi raw siya secure sa lugar na iyon. Wala siyang pakialam kahit masyadong magastos ang paglipat ng lugar. Hindi man lamang siya naawa sa kanyang asawa. Ang ending, siya pa rin ang nasunod. Malaking tulong sana kung hindi na nga sila umalis sa bahay na iyon para kahit papaano makakales sila ng bayarin buwan-buwan. Iba rin naman kung may kasama ka sa iyong tahanan na pamilya mo. Kahit papaano, meron kang kahati sa mga bayaran. Ang nakakainis dito, si Ethel pa rin. Siya pa rin ang nasunod kung saang agency mag-a-apply itong si Jack, kung anong trabaho ang kanyang papasukan, at kung saang bansa siya mag-a-apply. Pero kung tutuusin, wala naman siyang pakialam sa mga bagay na iyon. Ang gusto niya lang, kung anong sabihin niya, yun ang masunod. Ang balak nga nitong si Ethel, sa pagkakataong makaalis pa abroad si Jack, babalik siya sa kanyang pagkatrabaho sa pabrika. Nag-leave man siya, kailangan niyang makabalik muli.
Iba rin daw kasi talaga kung meron kang sariling source of income. Lumipas ang ilang mga buwan, paalis na nga itong si Jack ng Pilipinas. Kaya lang itong si Jack medyo nagtataka na. Bakit ang tiyan ng kanyang asawa ay hindi naman lumalaki? Parang hindi naman ito nagdadalang tao. Maging sa huling mga araw ni Jack sa Pilipinas, hindi na nga siya kinakausap ng kanyang mga magulang dahil tampo sa kanya ang mga ito. Hanggang sa makaalis na nga si Jack ng Pilipinas at maligayang maligaya si Ethel nang inihatid ang kanyang asawa sa airport. Sa mga sandaling iyon, walang tigil sa paglambing itong si Ethel sa kanyang asawa. Push lamang ng push, ini-inspire niya ang kanyang asawa na tumuloy talaga sa trabahong ito. Marami daw kasing posibilidad na gumanda na nga ang buhay nila sa pagkakataong siya ay makapagtrabaho sa abroad. At ngayon nga, patungo na nga ng bansang Canada itong si Jack. Kung ang trabaho ni Jack sa Pilipinas ay bilang isang line leader na iginagalang ng kanyang mga katrabaho sa isang sikat na pabrika, sa Canada, isa siyang janitor. Wala namang masama sa kanyang trabahong pinasukan sa Canada. Ang problema nga lang, malayong malayo ito sa kanyang dating trabaho sa Pilipinas. Baka nga naman mas malaki ang offer sa Canada para sa trabahong iyon kumpara sa pagiging isang line leader dito sa Pilipinas, hindi ba? Kung sa bagay, depende naman yan sa kumpanyang pinapasukan mo. Balik tayo kay Jack. Pinalakas ang loob ni Jack ng agency kanyang pinasukan. Ang sabi, sa simula lamang daw, ganoon lamang ang rate niya. Subalit sa paglipas sa mga buwan, lalaki rin ang kanyang sahod. Ang mahirap nga lamang sa trabahong ito, halos buwan-buwan, palipat-lipat siya ng kumpanyang kailangan niyang trabahuan, linisan. Ang nakakapagtaka, ang kanyang pinasukang trabaho ay ang maglinis. Pero, maging ang pagkukumpuni ng mga sirang bagay, sa kanya na rin iniaasa dahil lamang meron siyang ideya kung paano yun gawin. Nakakalungkot pa dyan, ang overtime nila walang bayad. Kulang na kulang sa tulog at pahinga itong si Jack. Pero lahat yun, handa siyang tiisin para sa magandang kinabukasan ng kanyang pamilya. Sa bawat mga pagkakataong tumatawag siya sa kanyang asawa, ikinokwento niya ang kanyang buong maghapon, ang kanyang buong magdamag, kung anong ginawa niya, kung sinong nakausap niya, kung paano ang experience sa Canada. Pero si Ethel, mukhang hindi naman interesadong makinig. Minsan pa, binababaan na nga lamang siya ng telepono nang hindi niya alam. Ang kanyang alibay, antok na raw siya. Alam niyo naman, magkaiba talaga ang oras sa Pilipinas kumpara doon sa Canada. Nung isang beses nga, nag-usap ang mag-asawa at parang magtatalo pa. Ang sabi kasi ni Ethel, "Diyos ko naman, Jack, ang haba-haba ng maghapon mo dyan. Wala ka bang ibang pwedeng ikwento sa aking maganda? Puro na lamang problema mo. Napagalitan ka ganito, nagkamali ka sa ganito, naligaw ka sa ganito. Ano?" Siguro yan ang dahilan kung bakit inabot ka ng ilang taon bago ka na-promote bilang isang line leader dito sa Pilipinas, no? Puro ka kasi reklamo puro ka angal. Aba, ang gusto mo ata, magpaupo-upo ka lamang dyan tapos sasahuran ka na. Walang madaling trabaho, Jack. Hindi ba't alam mo na buntis ako? Bakit puro problema ang pinapaabot mo rito sa akin? Sobrang nai-stress na ako kung alam mo lang. Yan ang sabi ni Ethel. Ang punto lamang naman itong si Jack, nais niyang makapaglabas ng sama ng loob sa kanyang misis dahil wala naman siyang maaaring takbuhan o tawagang iba. Sinong kanyang tatawagan? Ang kanyang mga magulang? Ang kanyang mga kapatid na masama pa rin ang loob sa kanya hanggang ngayon dahil sa kanyang pag-alis? Kung tatawag naman siya sa kanyang mga kaibigan, hindi kaya magduda o mag-isip ng masama sa kanya ang kanyang asawa? Ilang beses niyang iniisip niyang gumawa ng paraan upang hindi na nga sila magtalong mag-asawa dahil malayo nga siya rito. Pero wala.
Halos gabi-gabi, nagtatalo ang mag-asawang ito. Magaling pa ngay hindi na lamang mag-usap. Pero hindi naman maaari, hindi ba? Asawa mo yun eh. May mga gabi na kanyang naiisip, hindi naman ganong kalaki ang agwat ng kanyang sinasahod noon sa Pilipinas bilang isang line leader kumpara sa kanyang sinasahod ngayon sa Canada. May mga pagkakataong kahit itong si Jack ay matibay ang loob, napapaluhan na lamang siya dahil hindi niya alam kung paanong umabot sa puntong ito ang kanyang buhay. Tila ba ang kanyang tanong sa kanyang sarili bakit na kailangan muling malugmok sa kahirapang iyon? Kung tutuusin, nakaahon na siya sa hirap na iyon. Komportable na ang kanyang buhay. Bakit niya kailangan bumalik sa paghihirap na ganoon? Ang sagot? Dahil lamang kay Ethel. Sa Canada, halos lahat binabayaran. Ang pagkain, hindi naman ganoon kamura. Kung tutuusin, may offer naman ang Canada para sa mga taong taga roon, para sa mga taong nagtatrabaho doon. Kaya lang, mangyayari lang yon kung matagal ka na nga doon nagtatrabaho. Yun ang sabi ni Jack. Sa makatwid, hindi siya basta-basta maaaring umasa na nga lamang sa offer ng gobyerno nga doon. Mabilis na lumipas ang mga buwan, nakatapos na ng unang taong kontrata itong si Jack sa Canada. Ibabalik na siyang muli sa bansang Pilipinas at panibagong apply na naman siya ng agency. Panibagong trabaho na naman. Pero kung tutuusin, wala siya halos na ipon dahil lahat ng iyon, lahat ng kanyang perang ipinapadala sa kanyang asawa. Buo kung buo. Wala na halos matira sa kanya. Paano ba namang hindi? Ilang buwan na nga ang nakakalipas. Nais pa rin ipagpatuloy ni Ethel ang kanyang pagdadahilan na siya ay nagdadalang tao. Pero paano? Hanggang 9 na buwan ka lang naman maaaring magbuntis. Hanggang itong si Ethel, gumawa ng fake at edited pictures niya na siya nga raw ay nanganak na. Halos ikamatay nga raw niya ang kanyang paglalabor. Siyempre, paiyak-iyak pa yan. Paluha-luha pa yan. Pahikbi-hikbi pa yan upang paniwalaan siya ng kanyang asawa. Hala, sige, padala ng fake pictures. Lalo na sa panahon ngayon ng AI, madali na yan. Aliw na aliw itong si Jack nang makita ang mga litrato ng kanyang sanggol. Tuwang-tuwa siyang makita dahil kamukhang kamukha daw niya ang batang iyon. Ang mata, ang labi, ang kutis at ilong. Ang mga litratong ito ang nagpapawala ng homesick nitong si Jack. Dito nga siya humuhugot ng lakas ng loob upang lumaban pa sa buhay at ipagpatuloy ang kanyang trabaho sa ibang bansa. Ang problema, itong si Ethel, hindi pa dyan nakontento. Gumawa pa siya ng drama. Kaya siya nagkaroon daw ng matinding karamdaman ng kanyang anak na hindi niya maipaliwanag kung ano. Kailangan daw niya ng malaking halaga nga ng pera. Si Jack, dahil nais mailigtas ang buhay ng kanyang anak, nagpadala naman. Nangutang pa. Lahat para sa kanyang uniko iho. Wala pa ngang sahod, kaya halos lahat ng kanyang mga kaibigang Pilipino sa Canada, inutangan nga niya. Sa paglipas pa ng ilang mga buwan, hindi na nga namalaya ni Jack. Mahigit na palang 2 taon siya sa abroad. Hanggang isang pagsubok nga ang dumating sa kanyang buhay. Malapit na nga siyang umuwi noon sa Pilipinas. Halos ilang buwan na nga lamang matatapos na ang kanyang kontrata sa abroad. Nahulihan ng droga o ipinagbabawal na gamot ang kanyang kasamahang janitor. Nung panahon ngayon, nagkataong ka-duty niya ito. Ang isa pang problema, kapwa niya ito Pilipino. At dahil iyon ay kanyang kalahi, kahit pa sabihin ang kanyang kalahing ito ay nahulihan ng droga at siya lamang mag-isa, maging siya ay nadamay na rin. Pati siya ay nakulong. Kahit pa sabihin naniniguro lamang ang mga pulis doon, problema pa rin yun para dito kay Jack.
Alam mo ba, ang mas nagpakomplikado ng sitwasyon, pinabayaan na nga si Jack ng kanyang agency. Hindi na nga niya ito matawagan, ni hindi siya kinakausap o kinakamusta. Kahit sa email, hindi na nga siya nire-replyan. Ang kanyang mga kaibigan doon na kapwa niya Pilipino, kataas ay maawa na lamang sa kanya. Pero hindi nga siya tutulungan. Di ba nga, malaki pa ang kanyang utang sa mga ito? Kaya naman si Jack halos matulala na. Halos mawala na nga siya sa kanyang sariling pag-iisip. Ano ang kanyang gagawin ngayon? Ni walang kasiguraduhan kung siya ba ay makakauwi pa ng Pilipinas. Habang sa Pilipinas naman, ang kanyang asawang si Ethel ay galit na galit dahil ilang buwan na ngang walang padala itong si Jack. Kinokontak niya ang phone number nito pero patay, out of coverage area. Ang Facebook nito matagal nang hindi online. Wala siyang kaide-ideya na itong kanyang asawa ay nasa kulungan na. Sino ang kanyang tatawagan? Sino ang kanyang kakausapin? Yung staff ng agency? Ni hindi niya nga alam kung anong contact number ng mga iyon. Ni wala nga siyang kilalang kaibigan ni Jack sa ibang bansa. Kailangan na nga niya ng pera para sa kanyang mga luho. Paano na ngayon? Halos isumpa nga nitong si Ethel ang kanyang asawa. Ang panalangin niya, magaling pang mamatay na ang lalaking iyon. Magaling pa daw na hindi na umuwi ng Pilipinas pa itong si Jack kahit kailan. Ang tumatakbo pa sa kanyang isipan ay baka nga naman nagkaroon na ito ng babae sa Canada. Mas maganda. Yung tipong babae na hindi aasa sa perang padala. Baka nga naman talagang siya ay ipinagpalit na. Ang kanya pang ikinakatakot ay baka nga naman nakaramdam na itong si Jack sa kanyang ginagawang kalokohan. Hanggang isang araw dumating ang magulang ni Jack sa bahay ni na Ethel. Hinahanap ng mga ito si Jack at doon nagkasagutan na nga sila at sinabing wala rin daw silang kontak kay Jack. Nasaan na ang lalaking ito? Ang sabi ni Ethel, baka naman nga talagang may babae na itong si Jack na iba at wala nang balak na siya'y balikan. Kaya ang sabi ni Ethel, lalayo na lamang siya at kakalimutan na siya ay nagkaroon ng asawa. Move on din daw pag may time. Malakas ang loob ni Ethel. Bakit kamo? Malaki din kasi ang kanyang nakulimbat na pera mula sa kanyang asawa sa matagal na panahon nga nito sa abroad. Basta, ang huling sabi ni Ethel sa kanyang mga biyenan, wala na siyang pakialam pa kay Jack. Pero kung iisipin ninyo, paanong nangyari iyon? Hindi gulat ang mga magulang ni Jack dahil sa mga sinabi ni Ethel. Ang kanilang ipinagtataka, nasaan na ang bata, ang sanggol, ang kanilang apo. Pilit na pinapalabas ni Ethel ang dalawang matanda palabas ng tahanan. Nais ding makita ng dalawang matandang ito ang kanilang apo pero anong apo ang ipapakita ni Ethel sa dalawang matanda? Kahit na kailan naman, hindi siya nagbuntis. Drama lang yun. Istorya lamang yun upang sumunod sa kanya itong si Jack. Sa lahat ng kanyang mga naisin. Bastos mang pakinggan, subalit itinulak ng palabas ni Ethel ang dalawang matanda. Wala na nga daw dahilan pa para siya'y makipagplastikan sa dalawang matandang iyon. Tapos na nga raw sila ni Jack. Ang kanyang sabi pa ay magkalimutan na nga lamang daw sila. Walang nagawa ang mga magulang ni Jack kundi ang umalis na nga lamang. Nakakalungkot dahil ang mag-asawang ito hindi makampante. Nasaan na nga ba ang kanilang panganay? Lumipas ang ilang mga linggo at ilang pang mga buwan. Pabalik-balik ang mag-asawa sa apartment ni Ethel at malimit, hindi nila inaabutan si Ethel doon. Kung abutan man nila, palaging sarado at nakakandado ang pintuan. Hanggang nung huling pagkakataon, ang sabi ng mga kapitbahay sa dalawang matanda ay umalis ng araw. Itong si Ethel sa lugar na iyon, bit-bit ang lahat ng kanyang mga gamit. Ngayon ay palaisipan sa mag-asawa kung ano nga ba talaga ang itinatagong lihim ni Ethel.
May anak ba talaga sila ni Jack? Nagbuntis ba talaga siya? Ano nga kaya ang kaugnayan nitong si Ethel sa pagkawala ni Jack? Meron nga kaya? Gumawa ng paraan ang mag-asawang matanda upang makapag-report nga sila sa OWA at upang malaman kung ano nga bang problema dito kay Jack. Napakabilis ng paglipas ng panahon, palibhasa ay matanda na hindi na nga sila nakahingi ng update sa OWA kung ano nga bang nangyari sa kanilang mga reklamo. Matagal na panahon pa bago nga nalaman ng mag-asawang matanda na ito palang si Jack ay nakulong sa Canada. Dahil lamang sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Sa kasalanang ibinintang lamang sa kanya ng kanyang kapwa Pilipino sa Canada. Damay-damay na. Isang grupo ng mga Filipino ang nakatira sa Canada noong panahong iyon ang naawa sa dalawang mag-asawang matanda. Gumawa sila ng paraan upang makausap nga nila ang anak nilang si Jack. Kaya lang, wala na nga silang iba pang maaaring itulong kundi ang hintayin makalabas ng kulungan si Jack at makabalik ng Pilipinas. Napaluha na nga lamang ang ina ni Jack dahil hindi magawang sabihin sa kanyang panganay na anak ang buong katotohanan. Sa tulong ng gobyerno ng Pilipinas at sa mga Pinoy sa Canada, nagawang makalabas ni Jack ng kulungan matapos ang halos 5 taon. Napakahirap kasi ng panahon noon dahil pilit nga siyang idinadamay ng kanyang kapwa Pilipino sa kanyang problema sa droga. Ang palagi nilang sinasabi, ito raw si Jack ay hindi gumagamit pero siya ay carrier. Siya ang tagapagdala ng mga drogang ito sa mga kliyente nila doon sa ibang bansa, which is hindi naman totoo. Matagal pa bago napatunayan na hindi iyon tunay. Sa makatuwid, ang nais lamang ni Jack ngayon ay makauwi ng Pilipinas at makapiling ang kanyang pamilya. Makita ang kanyang anak at sa isip niya nga, elementary na ito, malamang. Wala sa isipan niya kung makikita ba niya at makakasama ang kanyang asawa. Ni wala nga sa ideya niya kung may susundo ba sa kanya. Habang siya ay pauwi, nagtanong si Jack sa kanyang mga magulang at doon, dahan-dahang ipinagtapat ng mga ito ang buong katotohanan dito kay Jack. Hindi naging madali malamang para kay Jack ang paniwalaan ng buong katotohanan dahil sa matagal na panahon, ang kasinungalingang binuo ni Ethel sa kanyang isipan ang nagpatibay ng kanyang loob. Masakit para sa kanya na malaman ang realidad. Kaya ngayon ang nais niya ay makausap si Ethel. Kaya lang hindi niya nga ito matagpuan. Pero matalino si Jack. Sinubukan niyang kausapin ang kanyang mga dating kaibigan na kaibigan din nitong si Ethel hanggang sa kanyang natunton ang address nito ngayon. Nakakalungkot dahil nang ito'y kanyang matagpuan sa isang napakalayong probinsya, may kasama na itong 3 mga anak. Ethel, anong ibig sabihin nito? Kaninong anak ang mga ito? Ethel, sabihin mo nasa ng anak ko. Ilabas mo ang anak ko. Ang sabi ni Ethel, Ano? Anong sinasabi mo? Hunghang ka ba? Anong anak? Wala kang anak sa akin, Jack. Huwag mong sabihin sa akin hanggang sa ngayon. Naniniwala ka pa rin sa bagay na yan. Alam mo, hindi mo ako masisisi kung gawin ko yon. Kailangan kitang mapasunod kasi matigas ang ulo mo. Hindi ka nakikinig sa akin, hindi ba? Ginawa ko lamang yun para magtagal tayo. Minahal naman kita eh. Yun ang akala ko. Pero sa paglipas ng panahon na hindi kita kasama, na-realize ko hindi kita mahal. Ang gusto ko yung ginagawa mo para sa akin. At nang mawala ka sa ating sistema at hindi ka na nga nagpadala, doon ko na-realize. Hindi kita kailangan sa buhay ko. Kayang-kaya kitang palitan. Isa pa, hindi na issue sa akin ang bagay na yun. Nakalimot na ako sa iyo eh. Nag-move on na ako. Matagal ko nang kinalimutan ang buhay kong kapiling kita. Nakakapagod magpanggap, no? Ang mga ito, tunay kong mga anak. Nagmula sa aking sariling dugot laman.
Sa makatuwid, gusto kong malaman mo na iba na ang asawa ko. Jack, utang na loob, ayaw ko ng problema. Umalis ka na dito kasi hindi kita kailangan makita. Wala na akong pakialam sa'yo. Ano? Anong iniiyak-iyak mo dyan? Para kang bata eh. Hindi pa ba malinaw? Wala kang anak sa'kin. Makakaalis ka na. Umuwing luhaan itong si Jack. Hindi naman siya pinabayaan ng kanyang mga magulang at kapatid. Dinamayan siya sa nangyari sa kanya. Grabe ang kanyang panghihinayang sa lahat ng perang kanyang ipinadala sa kanyang asawang ito. Ang dami ng kanyang isinakripisyo para sa kanyang asawa ngayon. Tapos mauuwi lang lahat sa ganito? Kaawa-awang Jack. Ang buong akala ni Ethel ay babagsak na itong si Jack. Pinagtatawanan niya nga ito at ang tingin niya rito ay isang tanga na madaling mapaniwala sa kanyang mga salita. Alam kasi ni Ethel kung gaano siyang kamahal ni Jack, kaya ganoon na lamang ang kanyang ligaya nang ito ay kanyang mapaikot sa kanyang mga palad. Makalipas ang ilang mga linggo, kahit papaano nakaka-recover na, nakaka-move on na itong si Jack sa tulong ng kanyang pamilya. Bumangon siya sa buhay at dahil maganda naman ang kanyang record sa pabrikang kanyang pinagkatrabahuan noon, muli siyang nakabalik dito. At ngayon, bumalik siya sa kanyang dating posisyon bilang isang line leader. Ang kagandahan pa niyan, di hamak na mas malaki na ang offer na sahod sa kanya kumpara noon. Doon pa niya mismo nalaman sa kanyang mga dating kaibigan ang tunay na istorya ni Ethel. Hindi pala talaga siya nagbuntis. Matagal na palang kalaguyo ni Ethel ang supervisor nila. Kahit nung nasa Pilipinas pa lamang, itong si Jack, nakikita na si Ethel at ang lalaki ngayon. Nang malaman nga ng kumpanya ang tunay na relasyon at koneksyon ni Ethel sa supervisor, pareho nga silang nasibak sa trabaho. Pero wala silang problema dahil malaki na ang naipon ng supervisor na ito. Tama ang hinala ni Jack. Ang 3 batang nasa loob ng tahanan nga kung nasaan si Ethel, lahat yun ay anak ng isa sa kanyang mga supervisor noon. Masakit man para kay Jack ang tanggapin ng mga bagay na iyon, nakatulong ang realidad upang mas tumibay ang kanyang loob, upang madali siyang makausad sa nakaraan. Sa maniwala kayo't sa hindi, sa paglipas lamang ng 1 taon, kitang-kita mo na nagbago talaga ang aura ni Jack. At hindi lang yan, nakatagpo siya ng isang babaeng tunay na magmamahal sa kanya. Si Jack mismo ang halos ligawan ng babaeng iyon. Nagkataong anak ito ng may-ari ng kumpanya na may stocks sa pabrika nga nila. Magmula noon, naging magkaibigan sila at hindi nagtagal, naging magkasintahan. Naging open siya sa babaeng ito. Inamin niya sa babaeng ito ang lahat ng nangyari sa kanyang nakaraan at buong puso nga siyang tinanggap nito. Nakakalungkot nga lamang dahil hindi naman sila maaaring magpakasal kahit pa sabihing tunay ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. Si Jack tinanggap ng buong buo ng pamilya ng babae. Nagsama silang dalawa at alam niyo ba, nabiyayaan pa ng 2 anak. Nagkaroon sila ng negosyo. Nagtayo nga sila ng isang kumpanya. Maliit lamang ito sa ngayon, konektado sa pabrika ng parts ng mga cellphone. Nagtulungan ng 2 ito upang mas mapaganda ang kanilang buhay. Dumami ang customers, yumabong ang negosyo. Mas maraming tao na ang nagtiwala sa kanilang kayang ibigay. Yumaman ang mga ito nang hindi umaasa sa kahit na kanino. Walang utang na kailangan bayaran. Walang customers na kailangan takbuhan. Dahil kahit na kailan, hindi sila sumira. Sa kanilang salita, kaya lagi silang pinagkakatiwalaan. Hanggang isang araw, nagpakita si Ethel. Oo, muli siyang humarap kay Jack at humihingi nga ito ng tulong. At dahil tumanggi nga itong si Jack na siya ay tulungan, sinisi pa niya ito kung bakit nagkasala-sala ang kanyang buhay.
Pero hindi na nga para makipagtalo pa itong si Jack. Hindi niya para sayangin ang kanyang panahon upang magpaliwanag sa isang taong simula pa lamang ay makitid na ang isipan. Ibinigay niya rito ang isang papel. Ang dokumentong iyon ay nagpapakita ng mga papeles na kailangang pirmahan nitong si Ethel upang maganap na ang divorce. Pasensyahan tayo, Ethel. Minahal kita, alam mo yan. Ibinigay ko ang lahat-lahat sa iyo. Pero wala. Ikaw ang unang nagloko. Itinakas mo ang pera ko. Pinaikot mo ko sa palad mo. Ginamit mo lang ako. Wag na wag mo kung masisi kung bakit nasira ang buhay mo dahil ikaw mismo ang bumuo ng kalokohang yan. Hindi ako masamang tao at hindi ko balak gawin sa iyo ang ginawa mo sa akin. Ang sa akin lang, palayain mo na ako. Pirmahan mo mga dokumentong ito at magiging malaya ka na rin. Napakalaki ng galit ko sa iyo. Kung gutuusin, nais kitang idemanda. Gusto kitang makulong pero nang malaman ko ang nangyari sa buhay mo at sa mga anak mo, nagbagong isip ko. Ayokong gawing kalbaryo ang mundo mo. Pirmahan mo to at makakalaya ka na. Makakalaya na rin ako. Hanggang sa huling parting ito, gusto kong malaman mo na nais ko pa rin maging masaya ka. Sana makahanap pa ng isang lalaking maaaring mahalin ka ng todo. At sana, huwag mo na siyang lokohin pa. Napatungo na nga lamang itong si Ethel dahil ibang-iba na nga itong si Jack. Maya-maya pa ay lumapit kay Jack ang kanyang asawang si Rose kasama ang dalawa nga nilang anak na kambal. Tumingin siya sa mga mata ni Jack at nakita niya kung gaanong kaligaya ang mukha nito sa piling ng kanyang panibagong partner at mga anak. Kaya naman pumirma na nga siya sa mga dokumentong ibinibigay ni Jack. Hindi na nga siya nagpaalam pa. Naglakad na lamang siyang palayo at pinagsisihan ang lahat ng kanyang ginawang kalokohan. Nagkamali siya, pagsisihan niya dahil ngayon walang-wala na nga siyang babalikan pa. At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Maraming salamat po. Shout out time! Binabati ko po sina Astra Casco, Gloria Ledesma, Maximo Andalan at Emma Asutilia. Hi, Miss Impacho, Pio Poneles, Princess Rucker, Lolita Omeda, Arlene Orante, Mally Shane, Celestina Sigua, Josefina Fuelias, Riza Abitria, Elmeda Radadula, at Carmencita San Pedro Puzo. Hi, Maria Rosario Bragado, Helen Roland, Lisa Rubio, Judith Serrano, Gloria Munger, Regina Colado, Connie Alcantara, Elvira Esoy, Roger Santiago, at Stan Music YT. Muli maraming salamat po sa inyong suporta. More stories to come, kaya naman comment down below para mabati rin kita. Maligayang araw at paalam.